Una sa ating mga balita, patuloy pa rin ang pre-trial conference para sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay nag-ugat umano sa nagdodobleng marka ng mga dokumento. Sir Earl Tobias, para sa detalye live mula sa Batasang Pambansa. Earl? Yes, Zay, hindi matatapos sa nakatakdang schedule ang marking of evidence para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa sa mga nagpapatagal niyan ay ang nadodobleng pagmamarka ng mga magkakaparehong dokumento. Ang gusto kasi ng defense camp ng Vice Presidente, hiwalay ang markings ng kanilang mga dokumento kahit pa kapareho lang yan at galing sa mga exhibits na mula sa prosekusyon. Zay, halimbawa sa Article 1 ng prosecution, yan yung sa confidential funds. Nasa 4,000 documents na agad ang kanilang pinamamarkahan. Pero dahil yung eksaktong mga papel o exhibit din mismo ang gagamitin o inadopt ng defense team, automatic na kailangan ding markahan ulit ang parehong 4,000 documents na yan para naman sa defense panel. Yan din ang ginagawa at gagawin pa lang sa 248 exhibits ng prosekusyon na gagamitin din ng depensa. Kasi hindi naman yan kasi normal na pagka pinresenta mo yung ebidensya, ay marka na lang na marka. Hindi po ganyan yan. Halimbawa may dokumento po, ikukumpara pa yan, titignan pa yan ng kabila at magbibigay sila ng komento. Pang 4,000 dokumento sa amin pa lamang. Dadaan po sa lahat ng prosesong ganyan. Zayang pinagtataka lang ng prosekusyon kung bakit maraming exhibits at dokumento na galing sa Justice Committee proceedings ang ginagamit ng defense camp ngayon. Kung noon ay panay naman ang kwestiyon ng panig ng Vice Presidente sa mismong mga parehong dokumentong yan. The fact that you are using the same documents, meaning you are waiving your questions as to their admissibility. Nonetheless, I cannot discuss deeper. Sa idiniin naman ni Attorney Michael Poa, Defense Counsel ng Vice Presidente, hindi niya makuha kung bakit tinatawag na inadopt o mirroring ang ginawa nilang paggamit ng parehong mga dokumento mula sa prosekusyon. Paglilinaw naman ng prosecution panel, prerogative naman talaga ng defense camp o malaya silang piliin ang paraan na yan. Pero paliwanag ni Lead Prosecutor Luistro, tipid sana sa oras at iwas delay sa proseso kung papayag ang depensa sa tinatawag na common marking o isahang pagmamarka ng parehong panig ng mga magkakapareho nilang dokumento. So yung prosesong yun, uulitin mo uli pagdating dun sa defense, notwithstanding the fact that you are talking about exactly the same document, no? So na-double yung time. So if they will agree na isang document lang, ibig sabihin isang examination lang, no? Isang permahan lang. So that will be, as to the time which will be spent, it will be diminished by half the time. Zay, hinihiling na rin ng prosecution team na dagdagan pa ang teams na nag-aasikaso dyan sa marking of evidence. Idadaan nila yung request na yan sa Secretary General patungo sa Clerk of Senate Impeachment Court. Kasama rin sa mga hihilingin pa ng prosecution panel sa isang manifestation ay itong pagpayag sa mga private prosecutors o yung mga abogado po na kasama ng panel na hindi naman mga kongresista na makapagpresenta rin ng mga witness. At bukod pa dyan, hihilingin din ng prosecution itong desisyon ng Senate Impeachment Court sa pagbubukas ng BIR box na hindi nabuksan dito sa Kamara. Yan po yung naglalaman ng income tax records na mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Yan muna, Zay, balik muna sa inyo.